Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, doon sa Dalilul Muslim, tinatalakay pa rin natin yung Nawaqidul Islam. At ito nga ay 10. Una ang shirk. Pangalawa, yung syafa'ah. Pangatlo, man lam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahha madhabahum kafar. Sino man ang hindi magturing sa mga musyrik bilang kafir, o kaya ay nagdududa na sila nga ay kafir, o kaya ay naniniwala na tama ang kanilang mga paniniwala at mga gawaing pagsamba, nagiging kafir ang tao na ito. Kahit sino pa siya. Kahit ano pa yung posisyon niya sa lipunan, ano pang pinagyayabang niya, kafir siya. Number 4, man i'taqada anna ghayra hajji nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hajjihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukmut tawagit ala hukmihi fahuwa kafir. Sino man ang maniwala na mayroon pang ibang gabay liban sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mas kumpleto, o ang hatol ng iba ay mas kumpleto, mas tama kaysa sa hatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng mga kumikiling sa hatol ng mga tagut kaysa sa hatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao na ito ay kafir. Panlima, man abgada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pag ginagawa niya ito, kafir din ang tao na ito. Pang-anim, man istahzaha bi shay'in min dinir rasuli aw thawabihi aw ikabihi kafar. Sino man napagtawanan niya ang anumang bagay sa relihiyon na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o pinagtatawanan niya, minamaliit niya ang gantimpala nito o pangaparusan na nababanggit dito, kafir din ang tao na yun. Pang-7, sihir sa lamangka. Pang-8, mudaharatul musyrikin, pagtulong sa mga musyrik laban sa mga Muslim, wa muawanatuhum alal muslimin. Ang tinutukoy dito na pagtulong sa musyrik, pagtulong sa musyrik sa kuffar laban sa mga Muslim. Pero kung yung kuffar, tutulungan mo lang tumawid, tutulungan mo yung katrabaho mo magbuhat ng mabigat na bagay, hindi yun kufur. Okay, yung mga gagong terorista, lahat na lang sa kanila, kufur. Kahit tutulungan mo lang yung dapat tulungan na hindi naman Muslim sa kanila, kufur. Pero hindi. Ang tinutukoy na mudaharatul musyrikin, yung muawanatuhum alal muslimin, pagtulong sa kanila laban sa mga Muslim. Number 9, man i'taqada anna ba'dan nasi yasi'uhul khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Sino mang nag-aakala na hindi siya sakop ng syari'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao na ito ay kafir. At pag-10, al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Sino man daw ang tumatanggi, namumuhi o lumalayo sa relihiyon ni Allah at hindi niya ito pinag-aaralan at hindi niya ito sinasabuhay, ang tao na ito ay nagiging kafir din. Yung i'rad dito, kumbaga yung paglayo, ibig sabihin nilalayuan niya ang relihiyon ni Allah, tinatalikuran niya ang relihiyon ni Allah. Doon pa lang sa hindi niya pag-aaral sa relihiyon ni Allah, ay maaring tanda na ito ng hindi niya pagkalugod sa relihiyon ni Allah. E lalo na kung hindi niya isanasabuhay ang relihiyon ni Allah. Siyempre merong babala dito, la farqa fi jami'i hadihin nawaqid bainal hazili wal jad wal khaif illa al mukrah. Walang pinagkaiba ang mga nawaqidul Islam na ito
sa pagitan ng isang nagbibiro o seryoso o natakot o tinakot lamang. Ang ibig sabihin, yung nagbibiro, magbibiro siya, mumurahin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang biro, waliyadu billah, kafir yun. Wala siya pinagkaiba doon sa seryoso niya na minura si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liban na lang doon sa mukrah, liban na lang doon sa napilitan. Liban na lang doon sa napilitan na murahin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang halimbawa, waliyadu billah. Pangalawa, hadi nawaqidu kulluha min a'dami ma yakunu khataran. Ang 10 na ito ang pinakamatindi, pinakamasahol at pinakadelikado. Wa aktharu ma yakunu wuqu'an, at pinakamaraming tao ang nasasadlak dito. Maring meron pang ibang nawakid, pero ito na yung kumbaga 10 na pangunahin at 10 na pinakamaraming nabibiktima at 10 na pinakamasahol. Wa yajibu 'alal muslimi ay yahduraha, marapat sa Muslim na layuan niya ang mga ito, wa yakhafu minha ala nafsihi. Marapat na katakutan niya ang mga ito para sa kanyang sarili. Ngayon bago natin ituloy yung panlimang nakid, kasi doon na tayo sa ating pagtalakay sa panlimang nakid, man abgada shay'an mimma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amala bihi kafar. Sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit pa isinasabuhay niya ito, ang tao na ito ay nagiging kafir. Ngayon uso kasi yung shahada modus. Ito yung komplikasyon dito. Sa maraming mga tao, maraming nasa da'wa, ito na yung kabuhayan nila magpasyahada. May pupunta doon sa kanila, mag-i-inquire lang tungkol sa eskwelahan, pasasyahadahin pa nila. Ngayon, itong tao na ito na napilitan lang magsyahada, kapag hindi siya nagsabuhay ng Islam, murtad ba siya? Ha? Kayo kung dalawa. Nagsyahada nga eh. So unang titingnan doon yung tama, walang sinabuhay, hindi nag-aral, pero lahat yun babalik pa rin sa niya. So meron ba talaga siyang niya na mag-Muslim? Pero hindi naman natin mahatulan yung niya, titingnan natin yung kanyang kalagayan. Dahil dito ngayon makikita natin kapag yung tao nagsyahada doon sa may syahada modus, asahan na natin talaga na hindi naman talaga yung nag-Muslim. Dahil dito, hindi siya mahatulan o kaya ay mahuhusgahan na siya ay nagmurtad. Kasi hindi naman talaga siya nag-Muslim aslan. Hindi naman siya talaga nag-Muslim. Napilit lang siya nung shahada modus. Ngayon, ganito rin yung kalagayan sa iba pang mga napilit. Kasi minsan hindi lang yung hindi lang yung napilit ng daiya, yung nagsasyahada na wala sa loob niya. Maaring yung pati yung pamilya. Alam mo, tatay nag-Muslim, tas pipilitin ng tatay yung pamilya niya na mag-Muslim, asawa niya pipilitin niya, mga anak niya pipilitin niya, hindi rin pwede. Liban na lang kung pinanganak yung mga anak na Muslim na talaga sila. Dapat magpaka-Muslim ang anak. Pero yung mga anak pinanganak na tapos yung tatay nag-Muslim. So kumbaga sakalang siya nag-Muslim, so hindi niya pwedeng pilitin yung pamilya niya. Hindi niya pwedeng pilitin yung pamilya niya na mag-Muslim. So ito yung yung usapin dito. Naalala ko ito bigla din kasi nga maraming ganitong kaso. May kinalaman talaga ito dito sa nakid na ito. So merong mga babae, pinilit lang sila ng mga asawa nilang lalaki na magsyahada. At wala naman talaga silang iman, wala naman silang pananampalataya. Ang paninisi,
dito ang sisi sa usapin nito doon sa lalaki. Bakit niya pinilit yung babae na magbu-Muslim, pipilitin niya maghihijab, tapos yung babae kalaunan lalabas na suwail. Naintindihan nyo? Hindi naman niya gusto yung pinapagawa sa kanya ng asawa niya. Ginagawa niya lang yung gusto ng asawa niya. So hindi pwede yung ganoon. Kaya nga, napag-isipan ko yan actually nung yung tungkol doon sa nanay nung kambal. Kaya dati ko pang tinatanong sa inyo, nagsasala ba yung nanay nyo? Hindi rin. Parang napilit lang siya, di ba? O yan nga. Ngayon, yung nanay nyo, halimbawa, tapos napabalita ba, di ba, sabi mo, pupunta sa saksi ni Jehovah. Inshallah, yung ganong kalagayan niya, Kasi naisip ko yan kung ganun pala, pababalikin pa ba siya rito? Bumalik bigla, hindi ko alam. Kung alam ko na pipigilan ko Pero nag-isip naman ako uli. Kung ganun naman yung kalagayan niya, pinilit lang pala, ganito na lang. Kausapin niyo yung nanay niyo. Kung ayaw niya talaga sa Islam, magpakatotoo lang siya. Walang pumipilit sa kanya dito na na mag-Muslim. Okay, kasi baka yun din yung yung isa sa mga dahilan ba't alis siya ng alis dito. Baka piling niya pag nandito siya, pipilitin siya o kaya kukulitin siya. Kung magpakatotoo na lang siya kung saan ba nagsyada yung nanay niya? Saan ba nagsyada yung nanay niyo? Doon sa tatay niyo? Ganun na lang, mag-usap kayong pamilya. Pati tatay niyo, usapin niyo. Kasi baka yun din yung dahilan na yung alis siya ng alis dito. Kasi baka inisip niya, pipilitin natin siya. Kasi hindi maganda niyan, sige, alis siya ng alis dito. Baka doon pa siya mapahamak sa labas. Dito, mas maayos na yung kalagayan niya. Tapos saan kayo pupunta? Saan sa Quezon City? Fairview? Saang lugar yun? Cubao. Ha? Commonwealth? Daming gago doon. So kung ganun na lang, kausapin niya yung nanay niyo. Hindi niya kailangan bigla lang lilitaw Tama, maling-mali Yun, kausapin niyo yung nanay niyo, inshallah. Hindi walang pumipilit sa kanya na magpaka-Muslim. Pero wag naman siyang diba, hindi siya papaka-Muslim, diba? Kasi hindi naman siya talaga nag-Muslim Wag naman niya gayahin si Lorna, lalabas, naka-short. So ayusin niya naman yung sarili niya. Ayusin niya naman yung sarili niya, inshallah. Napaisip nga rin ako minsan Yung kapatid ni Hasan, inisip ko, ano kaya kung mag-hijab to? Kasi minsan lumalabas. Pero inisip ko, may dumadaan naman na taga-mamling, di rin naman natin pinag-hijab. So na lang, yung lalaki na lang yung hindi titingin sa kanya. Ganun na lang, inshallah. Hindi naman nagsishorts yung magsuot naman ng maayos-ayos. Inshallah. So, ganun na lang yung nanay nyo. Kausapin nyo. Tapos yung tatay nyo, kausapin nyo rin. Kasi baka yun din yung dahilan na ba't alis siya ng alis dito Bukod pa sa bad trip siya sa tatay nyo, baka iniisip niya, walang nagmamalasakit sa kanya dito. Pinipilit lang siya na mag-Muslim. Hindi natin kailangan dumami ang mga Muslim. Wala tayong pakialam sa kanila. Gusto nila mag-Muslim, welcome. Kung ayaw nila, di wag. Yun ang problema doon sa mga shahada modus. Nagbabago yung Sa halip na exclusive yung kapatiran sa pananampalataya. Wala kung sino-sino na lang. Wala, pinagkakitaan na nila. Ginawa nilang negosyo. Yung pagpapasyahada. Hindi ganun. Walang sapilitan sa relihiyon. Walang sino man ang may karapatan na mamilit sa sino man na mag-Muslim. Lalo na pamilya. O ngayon, tanong ko naman sa inyong dalawa. Kayo bida ngayon, ha? Kayo ba pinilit din ng tatay nyo?
Nakapag-practice. Oo. Pero hanggang ngayon, napipilitan ba kayo? Ba't pag Fajar, lagi kayo wala? Eto, laging wala bago ka dumating. Nung dumating ka, wala pa rin. Ayusin niyo yung problema. Yan din yung tanong ko sa nanay niyo dati. 3 kayong may cellphone, 3 kayong may alarm. Ba't walang ni isang gigising sa inyo sa Fajar tapos gigisingin yung iba pa? Ang tindi naman nun. Kaya ngayong nanay niyo, inshallah, kausapin niyo naman ng maayos. Baka naman sabihin niyo, Mama, hindi ka naman pala Muslim eh. Hindi ganun. Ayusin niyo yung pagkausap sa kanya, inshallah. Para yung kung magpakatotoo siya, hindi siya hindi natin siya pinipilit magpaka-Muslim kung hindi naman talaga siya nagsyahada sa layunin na mag-Muslim o hindi naman talaga niya nauunawaan yung pinaggagawa niya. Tindihan niyo, hindi So dito mapapaloob yun. So yung nanay niyo, inshallah, hindi siya mortad kasi hindi naman siya talaga nag-Muslim eh. Hindi naman talaga siya nag-Muslim. Kumbaga napilitan lang siya. Kaya nga lagi ko tinatanong sa inyo, ilang beses ko na itanong sa inyo, nagsasalaba yung nanay nyo. Wala, tulala lang kayo eh. Kung sinagot nyo ng maayos yun, nalinaw na sa atin dati pa, na ganun pala yung kalagayan, edi nasolusyonan na natin dati pa. Inshallah. Tapos yung tatay nyo, ano ba balita kay Ali? Wala pa rin? Wala pa rin. Duda ko, nag-asawa na yung 3 pa dun eh. 4 na, lalabanan na niya kayo. Lamang na siya sa inyo pala. 3 lang kayo ngayon eh. 4-3 ang score. So inshallah, may kinalaman uli dito sa panglima na nakid. Ngayon ito tungkol uli doon sa mga babae na namumuhi sa taaddud. So maraming ganito, hindi lang yung nanay nung kambal, maraming ganito. At minsan nga yung babae, andun siya, hindi naman siya nakikipaghiwalay sa asawa niya, hindi naman niya inaawa yung asawa niya, pero namumuhi siya na yung asawa niya ay nag-asawa ng pangalawa. Kaya matanong ko rin kambal yung nanay niyo ba may kaalaman sa karunungang itim? Anong ginaganon niya? Nagdodrawing siya ng bilog? Tapos may star? O iba naman? Hindi naman siguro karunungang itim niya. Basta galit lang. Bad trip lang siya talaga sa tatay niyo. Hindi naman siya nagkakatay ng hayop. Ganun. Hindi naman karunungang itim. Bad trip lang siya talaga. Inshallah. Kasi yung mga mangkukulam, basta pag may ritual yun, lagi yun may kakatayin na hayop. Yung nanay nyo, naglilinis ng bahay. Yung mangkukulam, hindi naglilinis ng bahay yun. Kung ako magdududa, kung may mangkukulam dito, mas magdududa ako sa iyo eh. Kasi hindi ka naglilinis ng bahay. Kaya lagi ka tulog eh. Yun pala si Di ba dalaga rin yun? Lapitin talaga kayo ng no? Lapitin kayo ng dalaga. Pero hindi naman yung single mom, dalaga talaga. Matandang dalaga. So ngayon inshallah, simulan lang natin itong kasi napahaba yung pag natin sa kambal eh. Basta ganun na lang, inshallah. Basta yung problema nyo, isa rin yun sa mga nagpapalala yung nanay nyo.
Hindi naman siya masaya sa pagmumuslim niya. Tapos feeling niya, nasasakal lang siya dito. Sabihin niyo, magpakatotoo lang siya. Pwede naman mananatili pa rin naman siyang asawa ni Ali kung di siya magmumuslim. Yan yung akala ng kasi. Yan yung akala ng ibang mga lalaking Muslim. Kapag nagmuslim sila, kailangan yung asawang babae magmumuslim din. Hindi kailangan. Okay lang na Kristiyano, nananatiling Kristiyano yung asawa niyang babae. Walang problema. Walang problema. Wag lang siya baka mamaya nanay niyo mag-iimbita ng saksi ni Jehovah. Makukulit din yun. Isang batalyon na saksi ni Jehovah, bababa rito. May dalang mga babasahin. Bibentahan tayo. Ang bagan nga, ayaw magbibentahan pa tayo. Kasi tungkol sa itong usapin na hal kirahatu ta'addud tadkhulu fi nawaqidil Islam. Ang pagkamuhi ba sa ta'addud ay kabilang sa mga nawaqidul Islam. So sinabi, idza radiyal muslim bi hukmillah fa ana lahu walam yarfudhu walam ya'tarid alayhi fahada huwal wajib. Ang wajib daw sa Muslim ay ang malugod, tumalima, hindi tumanggi at hindi magtakwil sa anumang isinabatas ni Allah. Wala yadurruhu law kanat nafsuhu takrahul fi'il tabaan. Takrahul fi'il tabaan. So wajib na malugod, kung hindi man siya malulugod, at least hindi siya namumuhi sa mismong batas. At wala rin problema kung nahihirapan siya sa kanyang sarili sa pagsunod sa batas na ito. Naintindihan niyo yung pinagkaiba. Ilang araw na natin ito tinatalakay, di ba? Magkaiba yung namumuhi sa batas at yung namumuhi sa pagsunod. Kumbaga, pareho silang tinatawag na kiraha, pero para mas malinaw, magkaiba yung namumuhi sa batas doon sa nahihirapan sa pagsunod sa batas. Kaya siya nakakaramdam dito ng pagkamuhi dahil lang sa hirap, pero tanggap niya yung batas. Sige nga, halimbawa, kakirahatin nafsi lil kitali ma'a kubuliha wa ad'aniha li hukmillah. So maring merong tao, ayaw niya talaga yung jihad kasi alam niya sa jihad mapapatay siya. Sa jihad matitigil yung trabaho niya. Sa jihad mapapalayo siya sa pamilya niya. Sa jihad mahihirapan talaga siya kasi walang kulang ng pagkain dun. Walang ligo, marumi, at marami pang ano ng panganib. So maring merong tao kamumuhian niya yun o hindi niya magugustuhan. Maring may tao hindi niya yun magugustuhan pero tanggap naman niya ang batas ni Allah. Tanggap naman niya ang batas ni Allah. So dito, sinabi nga, kutiba alaykumul kitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'aw wa huwa khairal lakum wa asa an tuhibbu shay'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itinalaga sa inyo ang pakikibaka kahit pa ito ay kamuhi-muhi sa inyo o hindi ninyo nagugustuhan. Maaring kamumuhian ninyo ang bagay na mabuti pala para sa inyo o maaring mamahalin ninyo ang isang bagay na masama pala para sa inyo. Si Allah ang nakakaalam at kayo ay walang nalalaman. So dito, isinabatas ni Allah ang jihad at alam niya na hindi ito magiging madali para sa marami sa mga tao. Kaya nga sinabi niya, wa huwa kurhun lakum. Itinakda sa inyo ang pakikibaka kahit ito ay hindi nagugustuhan ng marami sa inyo. Wa mithlu dhalika kirahatul mar'a li wujudi muzahamatin laha fa inna hadha amrun tabi'i. So gayon din maaring mangyayari na yung babae ay makakaramdam ng pagkamuhi sa anumang bagay na nagdudulot sa kanya ng pasakit. Yun na nga, yung ta'addud. Nag-asawa yung asawa niya ng pangalawa, nagdudulot na yun sa kanya ng pasakit. Nagsiselos na siya. O kaya pakiramdam niya, hindi na makatarungan yung asawa niya sa kanya kasi yung asawa niya nahuhumaling masyado doon sa pangalawang asawa. O kaya yung asawa niya, 10,000 lang yung sweldo,
Nung isa lang siyang asawa, nabibigay sa kanya lahat 10,000. Ngayon, nung dalawa na silang asawa, 500 na lang. Kasi mas malaki yung binibigay doon sa pangalawang asawa. Kasi naliligaw pa siya doon kumbaga magpapakitang gilas pa siya doon. So nakakaramdam yung, alam natin, kawalang katarungan yun doon sa panig ng lalaki. At ang lalaki na yun, kung di siya magtatawba, haharap siya kay Allah na tabingi ang kanyang katawan sa araw ng paghuhukom. Yan, sabihin niyo sa tatay niya yan. Kabilang sa karapatan ng asawa, pati yung panahon. Tindihan nyo, pati yung panahon. Yung tatay nyo laging nandun. Tapos sabi nyo pa sa akin, kailan nyo huling nakita yung tatay nyo, baby pa kayo. Tapos nung umuwi siya, kailan siya umuwi? 2022? Di ba? 2022, no? Pa? 21. 2022 siya nag-abroad uli. Sa 2020, ang tagal na panahon na yun. Ilang taon kayo nung yung nakita niyo yung tatay niyo, huli niyo nakita? Hindi, yung bago pa yun, yung bago pa siya nagbakasyon, noong 2021. Grade 6 pa kayo, hindi ang tagal nun, ilang taon yun? Mga 4 na taon. Mga 4 na taon, di matagal nga. Ikasama sa karapatan ng asawa at yung unang pamilya, pati yung oras. O sabihin man natin na pinapadala niya lahat ng pera niya dito. Sabihin niya, mas malaki yung pinapadala niya rito ng pera kaysa doon sa pamilya niya doon. Mas malaki tinutustos niya rito kaysa sa pamilya niya doon. Hindi pa rin Kasama yung karapatan ng pamilya sa oras, sa panahon. Okay? Kung mag-asawa kayo ng pangalawa, iyan yun. Huwag niyong kakalimutan yun. Hindi lang pera ang obligasyon ng lalaki sa kanyang mga asawa, pati sa panahon. Pati sa panahon. So nga, yung babae, maaaring makaramdam siya ng mga ganitong pasakit, at ito ay normal. Normal lang ito sa babae. Liannaha satunazi'uha zawjaha. Maaring normal niya itong mararamdaman dahil magkakaroon na sila ng hidwaan ng kanyang asawang lalaki. Lakin farku bayna kirahati fardillahi lil kitali wa kirahati nafsi lil kital wa bayna kirahati tashri'illahi at ta'addud wa kirahatun nafs li wujudid darra. Pero mayroong pinagkaiba yung pagkamuhi sa batas ni Allah sa jihad at pagkamuhi sa pagtungo sa jihad. So ganyan din, meron din pinagkaiba yung pagkamuhi sa pagsasabatas sa ta'addud at pagkamuhi ng babae sa mga pasakit na dulot ng ta'addud. Fama faradallahu wa syara'ahu yajibu dinan wa kurbatan. Ang anumang mga isinabatas ni Allah sa kanyang sharia ay nagiging wajib bilang relihiyon at bilang pagpapalapit sa kanya. Walau kana al-fi'l al-mafrud makruhan lin-nafsi syaqan alayhi ala annahu kullama kamala iman al-abd asbahat hadhihi al-makruhat mahbubatun lahu tabaan kama hiya mahbubatun lahu syar'an. So normal ito sa tao na mamumuhi siya sa pagsunod, kumbaga sa mga paghihirap na dulot ng pagsunod, lalong-lalo na kung ito ay dulot ng hina ng kanyang pananampalataya. Okay? So ito na nga nagiging nagpapakomplikado pa lalo doon sa nanay nung kambal. So kumbaga, wala na nga siyang hindi naman talaga siya nag-Muslim o wala naman talaga siyang pananampalataya. Tapos yung asawa pa niyang lalaki, nag-asawa pa ng pangalawa. Intindihan? Islam nga, hindi niya tanggap yung Islam. Tapos si Ali gagawa pa ng ganito, mas hindi magiging katanggap-tanggap sa kanya yun. Diba sa mga hindi Muslim, diba, ayaw na ayaw nila yung yung mag-aasawa yung lalaki ng pangalawa. Okay lang sa kanila magkaroon ka ng kabit. Pero yung yung mag-aasawa ka ng pangalawa, haram na haram talaga sa kanila yung bagay na yun. Kaya nga dito, inshallah, sabi dito ni Sheikh,
may mga bagay na maaring hindi katanggap-tanggap para sa Muslim, pero kapag tumibay ang kanyang pananampalataya, magiging katanggap-tanggap na sa kanya ang kamuhi-muhi na ito na pagsunod, lalong-lalo na sa ta'addud. Wal madhkuru fi nawaqidil Islam innama huwa karahatu ma anzalallah wa karahatu tashri'ihi. Ang tinutukoy sa nawaqidul Islam ang pagkamuhi sa ipinababa ni Allah, sa batas ni Allah, at ang pagkamuhi sa mismong batas ni Allah. Hindi yung pagkamuhi ng tao na nararamdaman niya sa pagsunod. O kaya yung pakiramdam niya na hindi niya nagugustuhan ng pagsunod kasi nagiging mahirap para sa kanya o maaring nakakapinsala na sa kanya. Sa sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, walaysa min syartir rida alla yahussa bil alami wal makari bal alla yata'arrad alal hukmi wala yatasakhatahu walihada ashkala ala ba'din nasi ar-rida bil makruh wa ta'anu fihi. So hindi raw kondisyon, kumbaga, ang tao na nalulugod sa batas ni Allah, hindi kondisyon na kailangan hindi siya nakakaramdam dito ng paghihirap o pasakit sa pagsunod. Ang ibig niya sabihin dito, kapag nakakaramdam ka ng paghihirap sa pagsunod mo kay Allah, hindi ito nangangahulugan na hindi mo gusto ang batas ni Allah. Kasi maaari namang gusto natin yung bagay, pero nakakaranas pa rin tayo dito ng paghihirap. Gusto natin magtrabaho, pero nahihirapan tayo sa trabaho. Gusto natin, hindi natin kinamumuhian yung trabaho natin. Si Ahmad daw ulanan, o sa construction, naiinitan. Pero hindi natin kinamumuhian yung ating relihiyon. Ang kinamumuhian lang natin yung mga pahirap sa pagsunod. So hindi porke nahihirapan ka o nakakaramdam ka ng hirap sa pagsunod, hindi ka na nalulugod sa batas ni Allah. Hindi ka na nalulugod sa batas ni Allah, hindi ganon. At yun nga sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah na mayroong mga tao na minamasama nila kapag mayroong ibang tao na nagpapahayag na sila'y nahihirapan sa pagsunod. Minamasama nila. Hindi dapat. Kasi normal sa tao yung mahihirapan. May tao nahihirapan siya magsala, tas papagalitan mo. Kafir ka, munafik ka, nahihirapan ka magsala. Hindi ganun. Normal sa tao yung mahihirapan magsala. Okay, lalong-lalo na bago. Lalong-lalo na yung kambal walang dahilan para mahirapan magsala eh. Pero syempre, hindi rin maibig sabihin na itatakwil na natin sila. Sabihin natin, kafir, murtad, munafik. Hindi ganun. So, normal yung mahihirapan yung tao sa anumang uri ng pagsunod. Ang mahalaga, hindi niya kinamumuhian ang mismong batas. So nga, mayroong mga tao, minamasama nila ang bagay na ito. At sinasabi nila, hada mumtani alat tabi'ati wa innama huwa sabru wa illa fa kayfa yajma'ur rida wal kiraha wa huma daddan. So mayroong mga tao nagsasabi na hindi raw maaring magkasama ang pagtitiis at ang pakiramdam ng tao na nahihirapan siya sa pagsunod. Magkataliwas daw itong dalawang bagay na ito. So ayon doon sa sinasabi ng mga tao na minamasama nila na mayroong mga tao na nakakaramdam ng paghihirap sa pagsunod. Pero hindi. Natalakay na rin natin ito doon sa nakaraang topic. So sinabi niya, was-sawab, sinabi Ibn al-Qayyim rahimahullah, ang tama, annahu la tunakidu bainahuma wa an wajada at-ta'allum wa karahatan nafsa lahu la yunafir rida karidal maridi bi syarbid dawa'i al-karih. So yung pakiramdam ng tao na nahihirapan siya sa pagsunod ay hindi taliwas sa pagtitiis. Hindi porke nakakaramdam ka ng hirap ay hindi ka na nagtitiis. Okay? Hindi porke nakakaramdam ka ng hirap ay hindi ka na nagtitiis. Actually, yung pagtitiis sa paghihirap, yun ang tunay na pagtitiis. Okay? So hindi nga
ito nagtataliwasan. Katulad ng kung paanong ang may sakit ay nagtitiis sa pag-inom ng gamot na mapait. Gusto niyang gumaling. Nalulugod siya na gumaling. Yun nga lang, nahihirapan siya na inumin yung gamot na mapait. Diba? So, hindi porke napapaitan siya sa gamot, ito magandang sample nga pala talaga ito. No? Hindi porke napapaitan siya sa gamot, ayaw na niyang gumaling. Okay? Magkaiba yun. The fact na ginagawa pa rin niya yung bagay na yun, ibig sabihin, nalulugod pa rin siya. Gusto pa rin niya yung resulta nung ginagawa niya kahit nahihirapan pa rin siya. Alhamdulillah. So dito, marami pang talakayin tungkol specifically para doon sa usapin ng babae na namumuhi na yung asawa niya nag-asawa ng pangalawa. Pero dito sa umpisa pa lang, katulad lang din ito lang natalakay natin nung nakaraan. Kaya nga doon tayo nagsimula. Magkaiba yung namumuhi sa batas ni Allah at yung nahihirapan sa pagsunod sa batas ni Allah. Yung namumuhi sa batas ni Allah, murtad, pero yung nahihirapan sa pagsunod sa Kanya, o sabihin na rin natin yung term na namumuhi siya sa pagsunod sa batas ni Allah, hindi yun nagiging kafir. Bagkus ay maaaring tanda pa nga yun ng kanyang pagsisikap. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah kasi mahaba itong usapin na ito tungkol sa babae na hindi nalulugod sa pag-aasawa ng kanyang asawang lalaki ng pangalawa o pangatlo, pang-apat. So tutuloy pa natin ito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.